Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng San Jose del Monte sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng San Jose del Monte. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 77 kabanata, ang talata po ay 20. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawat, si Moises at si Aaron, yaong iyong naging kamay. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mo, parang kawan, ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mo, parang kawan. Si Moises at si Aaron yaong iyong naging kamay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na araw. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. At sa oras na ito ang aming dalangin, Panginoon, kilusan mo po ang bayan ng San Jose del Monte sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa San Jose del Monte nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling tunay ang magtagumpay sa pangunguna ng Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunubos sa San Jose del Monte. Maraming salamat. Ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis sa 30 kabanata. Ang talata po ay 9 hanggang 12. Nang mapag-isip-isip ni Leah na hindi siya nanganganak, ibinigay naman niya kay Jacob si Silpa at nagkaanak ito ng lalaki. Napalad ako, sabi ni Leah, kaya God ang ipapangalan ko sa kanya. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy dun sa pagtutunggalian ng magkapatid na si Leah at si Raquel. Pero, syempre po, ang unang nakaisip ng tunggaliang ito ay walang iba
kundi si Raquel. Kaya alam nyo, maiisip talaga natin, makikita talaga natin kung paano ang mga babae. yun, yun po yung sinasabi last time na may pagtutunggalian na nangyayari. At ito po ay nagaganap kapag ang pakiramdam ng isa mas mababa siya. Bumababa yung kanyang kalagayan. Kasi sa sitwasyong ito, mas mahal ni Jacob si Raquel, no? At nung pagkakataon, siyempre si Leah nagkakaanak. Nung pagkakataon na tumigil na siyang manganak, nagkaanak yung si Leah sa pamamagitan ng kanyang alipin. Aba, sabi ni, sabi ni Leah, si Raquel nagkaanak sa magitan ng kanyang alipin. Sabi ni Leah, naku, hindi pwede ito. Hindi na ako nagkakaanak, sabi niya. Kaya binigay niya yung alipin niya, si Silpa, kay Jacob. At nagkaanak naman, na lalaki. Kaya God po ang kanyang ipinalangalan. God, na ang ibig sa Hebreo, mapalad, mapalad. Napakaganda ng kanyang pangalan. Blessed. Yun po ang ibig sabihin ng pangalan ni God. Sapagkat, inangkin ni Leah na, naku, napakapalad ko. Alam niyo, nakakatuwa po yung pangalan ng ating 12 anak ni Jacob. Sapagkat yung meaning, ako, tayo, nagpapaulit-ulit tayo dito. Siguraduhin yung tama yung pangalan. Siguraduhin yung tama yung ibig sabihin ng pangalan. Siguraduhin yung maganda yung ibig sabihin ng pangalan. At alam niyo po sa katotohanan, wala na bang ibang makakapagbigay ng magandang kahulugan sa pangalan, kundi ang kalooban ng Panginoon. Kaya ako po ang aking panawagan, magpasa kayo ng Biblia. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makakakuha tayo ng magandang pangalan. At yun, ipanalangin natin, Lord, ito po yung gusto mong ipangalan sa anak. At sa pagkakataong ito, naniniwala tayo, ang kalooban ng Diyos dadaloy doon sa ating mga anak. Alam nyo, may isa akong naalala na sitwasyon. Meron tayong isang kapatid, mga late 1980s ito, no? Na yung kanyang pangalan, pinalitan niya na ang ibig sabihin ng ipinalit niyang pangalan, ikinasal sa Panginoon. Kasi yung ating kapatid, hindi na talaga nag-asawa. At para bang, yun yung kanyang inangkin. Idinalangin niya siguro yun. Hindi ko po alam kung bakit. Pero yun, nalaman ko na lang later on. Minalitan niya yung pangalan niya ng ibig sabihin, ikinasal sa Panginoon. So, kasi ako po ang iniisip ko, kung hindi maganda yung ibig sabihin ng pangalan mo, humingi ka sa Panginoon. Actually, ako po may isang pagkakataon na meron akong nadaluhang habang ako po ay nakikinig ng katuruan, patungkol sa pangalan, sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ba yung pangalan ko? Kasi po alam nyo, ang ibig sabihin po ng Bernie, galing po siya sa pangalang Bernard. Na ang ibig pong sabihin, bear. No? Ano ba yung characteristic ng bear? Strong. Mo? No? Big. Mukhang yun, totoo. Yung big. Yung strong di ako. Pero ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat, alam nyo, niremind ako ng Panginoon, ano ba ibig sabihin ng pangalan mo? No? At ako po, ang inyo pong lingkod, tunay na nagkaroon ng kagalakan sapagkat tunay ang Diyos ang nagbigay ng tunay na kahulugan sa aking pangalan. So, gusto kong i-encourage ang bawat isa sa atin. Ano ba ang ibig sabihin ng pangalan mo, kapatid?
Kung hindi ka sigurado, aba, pagkakataon na ito para si Google tanungin mo. O kaya naman, sa Panginoon ka magtanong. At ay, alam niyo po, yung karanasan ko na yan, nagbigay sa akin ng kagalakan. Tapos ibinalik ako ng Panginoon doon sa Genesis. Ano sabi doon? At lahat, anong nakita ng Panginoon yung kanyang ginawa, siya'y nasyahan. Kaya sabi ng Panginoon sa akin, nung nakita kita, nung naipanganak ka, nung nailuwal ka, nagalak ako. Iyan sabi ng salita ng Diyos. The joy of the Lord is your strength. Kaya alam nyo, inangkin ko po yun. Sabi ko, in Jesus' name, malakas ako. Sapagkat ang kalakasan ko hindi galing sa akin, kundi galing sa Kanya na nagalak nung ako ay ipinanganak. At ayos ko pong anyayahan ng bawat isa. Sa Panginoon natin itanong, Lord, ano ba ibig sabihin ng pangalan ko? Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y tunay na nagpapasalamat sapagat sa pamamagitan ng iyong salita na imumulat ang bawat isa sa amin sa katotohanan at marapat naming mabatid. Lord, ano ba yung ibig sabihin ng aming mga pangalan sa oras na ito? Dasal ko po sa iyo na tugunin, kalingain at ipagkaloob ang ibig sabihin ng mga pangalan ng aking mga kapatid sa ganitong paraan, mapanghawakan nila ang iyong salita, mapanghawakan nila na maganap nila at matupad ang tawag mo sa kanila. At sa pangalan ni Jesus, iwinawaksin namin ang anumang kasinungalingan ng kao. At ang aming panalangin, Lord, kung may gusto ka pong baguhin sa kanilang pangalan, sinasalita namin ang inyong pangungusap at pagkakaloob ng bagong pangalan sa aming mga kapatid na nangangailangan ito. Hiling namin, Panginoon, na sila'y kalingain. Hiling namin na sila'y kalooban ng kagalakan at kapayapaan sa bagong pangalan na iyong ipinagkaloob sa kanila. At sa pangalan ni Jesus ang aming deklarasyon, sila'y hindi lamang maggagalak, kundi papanatag sapagkat ikaw ang tunay na nagpala sa kanila. Amamin din po idinudulog sa iyo ang bayan ng San Ildefonso sa probinsya, ang bayan, Panginoon, ng San Jose del Monte sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin, Lord, ikaw ang magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng San Jose del Monte. Ang aming hiling, amang Diyos, tunay, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran, Ama, sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo na bumaba ang iyong Santong Espiritu, magkaloob ng pag-ibig at pagkakaisa sa iyong iglesia. Maging dahilan kung bakit sa pangunguna ng Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunuko sa bayan ng San Jose del Monte. Hayaan mo po na sa altar na ito makapaghandog ng pagpupurit pagsamba. Sa altar na ito makapagsakripisyo para sa iyong kapurihan at kalwalhatian. Dasal din namin, Panginoon, na ibaba mo ang iyong apoy ng revival sa San Jose del Monte sa pangalan ni Jesus. Hayaan mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po mga bayang ito nang may kapangyarihan maganap ang tawag mo sa kanila. And by faith, we believe, Father, ikaw po ang magkakaloob ng kaunlaran upang tunay dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao para maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory
Dasal din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga training agencies katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, at Church Renewal, ang Asia Pacific International Institute Studies. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ng mga ministeryong ito na matupad ang iyong kalooban para sa kanila. We declare provision sa iyong mga lingkod. Gayun din po, Panginoon, sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Panginoon, kalooban mo sila ng kalakasan, karunungan, at kakayahan upang ganapin ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y sumaksi ng iyong balita ng kaligtasan sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. As you also declare your blessings among Diyos sa mga bansa na aming tutunguhin, sa aming pananalangin among Diyos for the fire of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang iyong pagsama sa mga iglesia, sa mga misyonero, at sa mga lingkod mo, Panginoon, na makakaisa namin sa pananalangin. Dasal namin ang pagdaloy ng iyong Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Siling din namin ang iyong pangunguna sa aming mga government leaders, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming mga tagapangunang, aming panalangin tunay na maunawa nila ang pangangailangan sa pagtanggap sa aming Panginoong Yesukristo bilang Diyos at tagapagligtas. We also pray, Panginoon, sa Department of Finance, hiling namin ang iyong Santong Espiritu ang kumilos ng may kapangyarihan. Convict them, amang Diyos, na sila'y naglilingkod sa iyo at sa pangalan ni Jesus. Mapawi ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway, lalong-lalo na ang corruption. Maraming salamat. We're declaring your fire of revival sa US, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, and we're declaring the peace to Jerusalem and Israel. Maraming salamat. Ang aming pag-asa tunay, tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod, sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.